Paano ka nga ba makakakuha ng Senior Citizen ID or OSCA ID? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakaraming benepisyo kung meron ka ng Senior Citizen ID o yung tinatawag minsan na OSCA ID na din. At ang mga benepisyo nga na yan ay yung mga discount sa mga supermarket, sa mga pangunahing bilihan kasama na yung gamot. Also exemption, halimbawa sa mga taxes, also sa mga training na ina-offer ng TESDA, libre ang mga senior citizen. Meron ding mga social pension or government assistance. Ito yung mga ayuda, utility discount katulad ng sa tubig, at Meralco, at marami pang iba. Ngayon, pag-usapan na natin kung ano muna yung mga requirements para makakuha ka na nga ng Senior Citizen ID. At ang pinakamabilis nga na paraan para makakuha nito ay ang pagpunta mismo sa munisipyo o sa OSCA office sa lugar ninyo. Ang mga dapat ihanda ay 1 by 1, recent ID picture, dapat nakunan to in the past 6 months, puti ang background, also mag-prepare na rin ng 2 kopya nito. Pwede yung isa mapunta sa ID ninyo, pwede kasing i-attach ka agad kapag kayang i-issue yung ID within the same day, at isa naman ay itatago nila sa form nila. Iba-iba nga pala ang proseso kada municipality, pero yung mga requirements halos pare-pareho at yung pinaka-general guidelines ay pare-pareho na din. Dapat din magdala kayo ng valid ID. Yung mga valid ID is yung mga government-issued ID kung saan nagpapakita yung buong pangalan ninyo, kung ano din yung birth date ninyo, para nga naman malaman kung 60 years old and above na kayo. Ang senior citizen kasi ngayon ay mga 60 years old and above, hindi natin sure kung eventually ba mas mapapababa pa ito. Also, kung sa lugar ninyo nire-require din yung birth certificate, magdala na din. Hindi lang nakalagay dito, pero may pagkakataon din na sa munisipyo, hihingin din nila yung barangay certificate na nagpapatunay na taga doon nga kayo sa nasasakupan nila. So, mas maganda, bukod sa paghanda ng mga requirements na to, yung picture, valid ID, pumunta na rin sa barangay para malaman kung may karagdagan pa bang requirements. At isa na nga dyan yung barangay certificate at ipaserox na rin yung mga requirements na iyon. Also, bukod dito, kung meron silang form ng OSCA, manghingi na rin doon. Pwede naman kayo makakuha doon sa OSCA office. Pero kung kaya nyo makahingi sa barangay, mas maganda para ma-fill upan nyo na rin habang nasa bahay pa lang kayo. Lalo kung malabo na yung mata o kailangan ng gabay sa pagsulat doon sa form. At speaking of form, ano-ano ba yung mga type na information na hinihingi doon? Yung karamihan doon ay yung basic information tungkol doon sa tao. Halimbawa, yung complete details, kung saan nakatira, yung cellphone number, email address hindi naman required, pero kung meron kayo nito, maglagay na din. Birth date, mahalaga yan kasi dito malalaman kung ilang taon na nga. At meron pang iba rito katulad ng gender, civil status, at marami pang iba. May mga hihinging information na hindi naman required katulad ng TIN number, SSS, GSIS, PhilHealth number. Hindi required pero kung meron kayo information, ilagay nyo na rin dun sa form. Meron ding employment status lalo kung nagkatrabaho pa din. Also kung may monthly pension ba na nakukuha, mapa SSS or GSIS man yan. So yun yung mga information na ilalagay nyo doon sa form. Ito yung maaaring maging halimbawa ng senior citizen na form. Again, makukuha nyo ang form na to doon sa munisipyo o sa OSCA office. Ito naman yung halimbawa ng senior citizen ID na pwede ninyong makuha. Kung may tanong kayo na may bayad ba ang pagkuha ng ID na katulad nito, wala. Libre dapat ang OSCA ID. Maliban na lamang kung nawala nyo yung dati nyong ID at depende rin sa munisipyo kung may bayad ba ang replacement o yung tinatawag na replacement fee. Pero again, sa umpisa, sa unang senior citizen ID ninyo, libre o walang bayad ito. At kapag nga ready na yung mga requirements, pumunta na sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA doon sa munisipyo at sabihin lang na kukuha kayo ng Senior Citizen ID. I-review ng officer yung mga requirements na dala ninyo at possible may makatanong sa inyo. Kapag okay na lahat, pwede nang ma-approve at doon nyo malalaman kung kailan nyo ba makukuha yung Senior Citizen ID. Kung pwedeng the same day, kung pwedeng babalikan pa. Iba-iba yan sa kada munisipyo at dapat may makuha kayo na claim stub o yun yung ipapakita ninyo kapag ready nang kunin o i-claim yung Senior Citizen ID. Also, kukunin din dapat nila sa inyo yung cellphone number ninyo. Kasi, based sa naging experience namin,
ite-text na lang kayo kung ready na ba yung OSCA ID. At nung handa na nga, naka-receive kami ng text at pumunta na doon sa opisina. At nakuha na kaagad yung Senior Citizen ID kung saan pipirmahan na lang at lalagyan ng picture ipapalaminate. So overall, nalaman natin yung requirements sa Senior Citizen ID at depende na rin sa munisipyo kung gaano nila katagal iproseso. Pwede kayong magsabi kung nagmamadali kayong makuha yung OSCA or Senior Citizen ID. At kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa ID ninyo, pwede nyo na rin itanong doon sa opisina. Also, bukod sa ID, dapat may makuha rin kayong booklet. Ito yung gagamitin ninyo kapag mag-a-avail ng mga discounts sa grocery, sa mga pharmacy, o sa mga pangunahing binibili. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!